Normal lang siguro na pagdating sa abroad, kapag nandito kayo abroad, normal lang siguro na may kinakaharap kayong problema dito, adjustment sa amo, adjustment sa language, adjustment sa pagkain, ang daming adjustment. But at the same way na nag-a-adjust kayo, imagine niyo minsan may uusbong pang problema sa pamilya. Minsan nagiging hati, hindi ka makafocus sa work. Yan yung basically story ng ating special guest for today. Abangan nyo po. At kasama ko po ang ating special guest for today. Ano pong pangalan ninyo? Luz Biminda Longcanaya po. Ma'am Luz Biminda, gano'n na rin po kayo katagal na nag-abroad? 5 years po. 5 years. Pero taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Tacloban City po, Tacloban. Visayas. Bisaya yun. Yes po. Sa Tacloban, Bisaya lang talaga o meron pang iba? May Waray po, may Bisaya. Pero yung salita mo, Waray or... Marunong din po akong magwaray. Marunong ka mag-Waray, marunong ka rin Magbisaya. mag-Bisaya. Okay. So, 5 years ka nang nag-abroad and saang bansa? Dito lang ba sa Hong Kong? Dito lang po. First, Nakailang amo ka na rin dito? isa lang po. Itong Ito. isa na to, Yes itong po. 5 years. So, maganda yung Yes po. condition. Talaga. Pero, bakit ka nag-abroad? Kasi single man po ako, widow. 3 po yung anak ko. So, kailangan ko silang i-manage. At saka lumalaki na yung expenses sa lalo na magka-college na. Magka-college. Pero sa Philippines, nag-aaral, nagtatrabaho ka rin Yes po? po. Namasukan din po ako sa Maynila ng mga almost 7 years. So, medyo since the beginning, talaga malayo ka na talaga sa anak Yes mo? po. 3 years old ko po, iniwan yung bunso ko. Okay, so, sinong naiwan sa mga anak? Sa mama ko po. Sa mama mo? Yes. And then, doon ka sa Manila nagtatrabaho. Anong Yes work mo po. sa Manila? Sa bahay po. Tapos yung amo ko po ay may may online, yung parang online business na mga bags. So parang ako po yung ini-assist niya doon. Okay, so within 7 years, nagtrabaho ka Yes rin dun po. sa kanila. And hindi na nagiging sapat yung kita mo dyan. Hindi na po talaga, Pastor. Kahit nililibre po ako ng isang sakong bigas bawat isang buwan. Parang hindi talaga. Hindi nga ako naka-build ng bahay. So, and then, sinong nagsadya sa'yo na magtrabaho abroad? Ako lang talaga, Pastor, kasi habang lumalaki talaga sila, kinikwenta ko na talaga na magka-college na yung panganay ko. Wala talaga. Hindi talaga magkasya yung sahod ko sa Pinas. Kahit anong adjustment, Oo, hindi kahit talaga? anong talagang kwenta ko talaga, hindi po talaga. Okay. Bakit Hong Kong yung napili mo? Yun lang talaga yung parang dito ko po na laman na gumagana yung batas at saka malaki po yung sahod. So, nag-research ka pa talaga? Nalalaman ko lang po sa mga vlogger dito dati, yung parang gano'n. No, Tsaka, that's nice. nakapunta Very na rin nice. po ako dito kasi sinama ko ng amo ko sa Pinas. Nag-tour kami din. So, pero yung amo mo sa Pinas, mga Pilipino sila? Yes po. At sinama ka nila nung Yes nag-tour po. sila dito. So, Parang nagustuhan ko dito. Parang Mm. sabi ko dito na lang po ako mag-apply. hulaan ko yung nakita mong gumagana yung bata sa pedestrian, di ba? Yes po. Ayan din Talaga po. yung pagdating ko rin dito, yan yung na-amaze ako. Yes Wow. Talagang iantayin nila. So, doon mo na-imagine na gumagana yung Yes batas po. dito. So, Talagang yung parang kahit nasa mga post po ng mga help. nag-caught na ng attention mo yung Yes Hong Kong po. talaga. And then, nag-apply ka dito sa Hong Kong. Gano'n rin katagal yung pag-apply mo? Kasi pandemic siya, mga 9 months po, Pastor. 9 months? Yes po. Pandemic pa yan. Yes po. So, dumating ka dito. Kamusta naman yung una kang dumating? Napakahirap po, Pastor, ko kasi dumating po ako dito na quinarantin kami ng 14 days. So, parang doon po ako, parang sabi ko, nandito ako para magtrabaho pero parang nadidepress ako doon sa loob ng Kasi pag ititest ka daw noon ulit, pag positive ka, talagang tuloy-tuloy pa rin quarantine mo doon dati. Doon ako parang
yung parang naiba yung ano ko sa loob kasi Yun lang yung challenge mo Yeah. kasi parang nasa kwarto ka lang na wala akong ginagawa. Tapos natatakot pa ako pag matapos na yung 14 days o mag-positive ako, so another naman, yung parang ganun. pero after 14 days nakalabas ka Yes naman. po. And then, nung dumating ka sa amo mo, how was it? Mabuti naman po sila kasi maliit pa yung baby. 4 months pa lang yung baby, magpa So, 5 ang months. trabaho mo, inaalagaan mo yung baby? Yes po. Parang kapapanganak pa lang yan. So, kung 5 years ka na sa kanila, so 5 years old na rin Yes yung po. bata. So, tinuring mo na rin parang anak, di ba? Yes po. Pero ano naman yung challenge? Kasi, I know, nag-a-adjust ka sa kanila. Siyempre, kailangan mo rin makisama. Yes. Paano mo dinidil yung problema sa Pinas, tapos yung problema rin dito? Paano mo siya hinahawakan or paano mo siya dinidil yung bawat problema na to? Dinidil ko po siya na first, focus talaga muna sa trabaho dito. At saka kasi maaga po akong matatapos, Pastor, ay mga 7:30 or 8 tapos na ako. So, doon So ko kahit sanggol, hindi iniiwan sa'yo paggabi, Hindi sa po. kanya paggabi? Yes po. Parang ganun, okay. So, pagtapos ng work, doon mo ididil yung Yes, problema sa doon po. Pilipinas. Doon ko po mahawakan yung cellphone ko, kung baga, ganun yung una kong Pero ngayon, okay na po sa akin, sa amo ko na kahit na magsi-cellphone ako, parang easy na sa aming. Kasi nakuha niyo na rin yung Yes loob ng po. bawat isa. Paano na ka naman napunta dito sa help center? May isa pong evangelist na nag-post sa isang group dito. Tapos, eager po ako yung naghanap po ako ng Christian church talaga. Kasi Christian church po talaga ako. Pastor. So, sa Facebook mo lang rin nakita? Yes po. Gano'n ka na rin katagal dito sa help center? More than 4 years. So, Yes medyo po. bago-bago ka pa dito. Yes po. Kasi dumating ako November, tas April ako na-invite. Pero para sa'yo, gano'n na rin, within this, maikli pa rin na panahon na years, gano'n na nakatulong yung help center sa'yo? Naku, malaking tulong po ito talaga, Pastor. Kasi dito ko po natutunang magpatawad. At lalo na hindi gamitin yung emotion. Kasi dati talaga, Pastor, emotion talaga yung ginagamit ko. Lalo na pagdating sa problema sa Pinas. Nagpo-post din po ako sa Facebook. Hindi ko po talagang kausapin ka kung kunwari ikaw yung kasalanan. Doon ko isatsat sa. Doon ka naglalabas ng sama Yes ng po. loob sa Facebook. So, and then, ang nangyari, dumadami followers Yes. mo. Hindi dahil may paki sila na. Dahil nagiging ososera lang pala sila. But anyway, lahat ng ito ngayon, matalino ka ng ginagamit mo yung isip mo kung paano i-deal yung mga problema. Gaano ka-helpful yung help center natin para sa kapwa mong OFW? Napaka-helpful po nitong help center po dahil dito ko po talaga natutunan yung mga guidance at saka yung kung paano ko i-handle yung problema ko po. So malaking bagay Yes yan kasi may mga tao dito na hindi nila alam kung paano i-handle yung problema, Yes po. nagpapakamatay. Diba, alam natin yan dito. That is why kayo po na nanonood sa amin right now. Meron kayong pinagdadaan ng problema. Tulad niya na nagtagumpay sa lahat ng issue ng buhay niya. Kaya nyo rin pong mapagtagumpayan. Dito sa Help Center, practical namin kayong tuturuan kung paano ninyo i-deal yung mga problema na kinakaharap nyo. Sigurado, magtatagumpay rin po bawat isa sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Luz, sa napaka-inspirational na story. Hopefully, maka-inspire to sa mga listeners natin. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at lahat kayo, see you next week sa ating episode and gusto ko po na i-share ninyo yung link ng program na ito. God bless you po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.